Well, mag-aano lang ako 'no, bihira lang ako mag-vlog about politics and current events. Pero okay, nagra-rally kayo, it's your right. Kasi taxpayers mostly, karamihan sa atin o halos lahat tayo taxpayers. Hindi man tayo nagtatrabaho pero yung binibili natin may VAT. So yung tax sa atin pinapasa. So okay lang yun na i-express nyo yung inyong display, yung inyong pagkadismaya, yung galit nyo, yung pagkainis nyo, kasi totoo naman yun, ninanakawan tayo. Pero sana wag tayo ring papaloko na yung mga nakikita natin sa daan, yung mga nakikita nating nagrally ngayong araw, baka yun yung mga enabler ng mga to. Kasi ngayon lang naman na-expose yung flood control projects Ngayon lang naman yan na-imbestigahan ng Senado at ng Kongreso. Ngayon lang na ngayon lang na sumambulat yan. Ngayong panahon lang ni PBBM. Pero nung si former President Duterte yung nagsabi na problema niya yung DPWH, wala nagsasalita. Nung sinabi ni Pinoy na pinigilan ni former DPWH Secretary Singson yung mga katiwalian, wala, tahimik yung mga nakikinig ng SONA nila. Yun ay sinabi sa SONA, sinabi na kamo ni President Duterte at saka ni President Aquino III o ni Pinoy na may problema talaga ang DPWH. Bakit ngayon lang naimbestigahan? Di ba? Kasi dahil tawag rito, dahil yung presidente lang ang bumulat-lat ng yung si PBBM lang yung ng budget. Bakit nung si Pinoy at saka si Duterte hindi yung sinisita? Hindi ko binoto si PBBM, pero dapat hindi nyo siya sinisisi dahil yung mga past presidents na pumipirma ng budget, pwede rin naman nila sabihin may insertion at pwede nyo pa-imbestigahan yun. Pwede nyo sabihin for FLR yun, for later release na yun, no? Para makuha yung fund na yun, gagamit ka na ng SARO sa DBM. So bakit nagagalit kayo kay President Bongbong Marcos Jr. pero nung past presidents wala nga naiimbestigahan, wala nga na ituturo, kahit na yung presidente na nagsabing may problema ang DPWH na yan. At saka syempre alam naman natin na kapag DPWH, pag kontraktor ka sa gobyerno, yumayaman ka. Yan na ngayon yan. Pag naging kontraktor ka sa gobyerno, yumayaman ka talaga. Sinabi na nga ni Diskaya, nag-DPWH yan. And even Senate President Tito Soto said, nasaan na yung sa mga Diskaya, nasaan na yung panahon ni Duterte? Bakit wala? So yun at saka yung mga nakikita nyong nagwelga, yung mga ayaw sa mga kurakot, galit sa mga congressman, diba? Galit sa mga congressman. Pero yung iba sa kanila, hindi ko nilalahat yung iba sa kanila may illicit affair, may alleged illicit affair sa isang congressman na posible na ginagawa siyang ginagawa siyang sugar baby o ginagawa niyang sugar daddy yung congressman. Babae itong tinutukoy ko nakikisali siya sa rally pero meron siyang alleged na nakipagrelasyon siya sa isang politiko or sa mga congressman or sa congressman or sa mga politiko, kahit sa local government, kahit mayor, governor, mga ganyan. May mga resibo, di ba? May mga resibo. Nasabi nga nung iba na chance encounter lang ba yun? 2 beses, di ba? So yun yung sinasabi natin. So masali kayo sa rally pero
yung sa sarili nyo, kahit sabihin yung totoo man yun hindi, kasi mahirap patunayan, pero kayo, tatandaan nyo, nadawit kayo na meron kayong ipinagbabawal na relasyon sa isang congressman. Na supposed to be, baka kayo ay ginagawa ring sugar baby nung congressman na yun. So wag kayong papaloko, tayong mga Pilipino, wag tayong papaloko. Pero hindi ko naman nilalahat kasi baka yung pagkagalit nila sa mga congressman, baka pinagtatakpan lang nila. It's either sila enabler, or enabler ibig sabihin inilagay nila yan sa pwesto noon pa, nadismaya lang sila kaya sila nagagalit or kaya sila nagsasalita kasi hindi sila napagbigyan. So ganyan ang politika sa Pilipinas. Sige, papaboran mo, ay humingi ka ng pabor. Pag hindi ka napaboran, magsasalita ka na laban dun sa presidenteng hindi pumabor sa'yo. Di ba? So yung mga sumasali sa hindi ko nilalahat kasi yung iba nakikipagrelasyon sa congressman or sa mayor. Na napapabalita pa na kahit mayor kung sa province yon, sa Visayas or sa Mindanao, may araw sa isang linggo na pupunta siya ng Manila, siguro para kitain yung babae or mag-meet siya with yung celebrity, yung babae na yun na sumasama sa rally. So bakit ka magagalit sa mga congressman na kung ikaw mismo tumatanggap ka na baka yung perang ibinibigay sa iyo o yung perang ibinibili ng inireregalo sa iyo galing sa taxpayers money. So don't be fooled by people saying na sila nagagalit sa mga kurakot sa flood control project, sa mga congressman, sa mga senador, pero sila mismo may asawa. Okay, galit sila sa kurakot, pero yung asawa, karelasyon nila or karelasyon o boyfriend o girlfriend nila parte ng naaakusahan. Kasi yung mga nakikita nyo lang is yung mga pinangalanan. Pero yung mga hindi pinangalanan, alam nyo naman ang takbo ng politika sa Pilipinas, pag hindi pinangalanan, hindi pinapansin. Ang napapansin lang yung pinangalanan. At syempre, pag hindi na mainit, wala na yung issue, namamatay na silang kusa, di ba? So, yun lang po.